Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-game test natin ngayon itong isang budget smartphone ni Vivo, ang Vivo Y19s. Maganda kaya ito for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, next first na lalaroin natin is ML. So, ang settings natin yan, quality ultra, refresh rate super, resolution HD. The old days, but this new generation sure is full of spirit. Whoa, man, I could eat everything on the menu, and that's before transforming. Pagdating sa Mobile Legends mga ka-J-Vlog, okay na okay rin naman ang performance dyan. Vivo Y19s. So kahit na 4GB of RAM, still maganda pa rin naman ang performance na sa mataas sa settings dito. Ayan, may mga na-experience tayong few frame drops naman sa kalagitnaan ng game nung naglaro ko dito ng rank. Pero so far, all goods naman yung overall performance niya sa Mobile Legends dito sa Vivo, sa Vivo Y19s. Playable naman siya. So next is Honor of Kings. So settings natin, ayan, FPS high, resolution ultra. So pagdating sa Honor of Kings mga ka-J-Vlog, yes, playable naman siya sa mataas sa settings. Pero napansin ko, minsanan lang naman naka-experience tayo ng frame drops, pero very minor lang naman, and after nun is okay naman na yung kanyang performance. So importante, playable naman po yung game dito mga ka-J-Vlog at wala namang force close na nangyari. So may enjoy nyo rin naman maglaro ng Honor of Kings dito sa Vivo Y19s. So far, playable naman siya sa mataas na settings. So next naman is COD. Ito po yung settings natin, both Battle Royale and multiplayer. So graphics medium. And frame rate natin nasa high.
So pagdating sa COD Battle Royale mga ka-J-Vlog, ayan, okay naman din ang performance dyan ni Vivo Y19s. So yun nga, hindi pa siya masyadong optimized kasi ang pinakamataas sa settings na available when it comes to graphics is medium. Pero importante, naka-high frame rate tayo. So far, so good naman siya. May mga slight frame drops lang tayo pag mayroong kalaban, pero manageable naman dito sa smartphone na to. So again, playable naman po ang COD Battle Royale dito sa Vivo Y19s. Oh, so pagdating sa COD, ayan, ganda rin ng performance yan ni Vivo Y19s. Super duper playable naman siya mga ka-J-Vlog. Mas better yung kanyang performance compare sa Battle Royale. So no worries, kahit na may kalaban, maganda naman ang performance yan ni Vivo Y19s. So next mga ka-J-Vlog is Wuthering of Waves. So ito yung settings natin. Okay, so confirm muna natin yan. Ultra performance siya. I don't know kung bakit pag mas prefer performance, mas tumataas yung yung setup load. Pero pag naka-ultra performance, mas mababa eh. So ito na lang si set natin, ultra performance, 30 FPS, low lahat. As you can see, nagfe-frame drop talaga siya mga J-Vlog. And yes, nung naglaro ko ng full game din dito, siya, hindi siya smooth. Nakaka-experience tayo ng frame drop from time to time dito sa WoWA. Ayan o. Lalo na pag may kalaban na, let's try to battle. Ayan o. So, ganyan yung performance sa Ultra. Ngayon gawin nating balance. Di ko kasi magets kung bakit ganun eh. Pag sinet nyo naman sa balance, mas tataas din yung setup load. Ay, ayan, balance o. Balance, performance. So, performance na lang tayo siguro. Recommended na yan. Yan yung recommended niya. Oh. Ewan ko ba kung ano mas mababa, yung ultra performance o yung performance eh. Kaka-frame drop, na-eliminate na ano natin. So, tingnan nyo yung performance sa WoWA mga ka-J-Vlog. Hindi po smooth ang performance. Playable siya, given, pero expect nyo na frame drop siya from time to time sa Wuthering of Waves. So, next is Genshin Impact. Set muna natin yung settings niya. Sinet ko na lang siya sa sa pinakamababa eh. So, yan. Graphics lowest. FPS 30, naka-off ang motion blur. Current load niya, nasa green naman. So, try natin. Nakapaglaro na ako dito ng Genshin ng 10 minutes. And, yun. Nakakaya niya naman pretty much din. Mas okay yung performance niya compare sa WoWA. Mas nakakaya niya yung Genshin based on my observation. So, try natin makipag-battle. Yan, may mga frame drops from time to time. Ayan o. Pero playable naman siya ayun o, may mga frame drops. Pero playable naman siya. Hindi nga lang siya smooth, expect nyo na. So mababang settings na to, and ano kasi lang to, 4GB of RAM lang tong Vivo Y19s. Siguro yan din yung isang reason. Kasi to be honest, when it comes sa performance ng mga mas mababang smartphone compared sa mga Unisoc 7250, mas
okay pa yung performance ng na-try ko na yun, yung Tecno, Infinix Smart 10. Pero yun mga ka-J-Vlog, makakalaro naman kayo ng Genshin dito. Pero always manage your expectation. Ay, siya auto-dim. Medyo nag-warm na siya ng konti pero hindi naman nag-overheat pa. So yan, makakalaro naman kayo ng Genshin Impact. I suggest pinakamababang settings na lang po ang iset nyo. Mas better. So yun mga ka-J-Vlog, ang game test natin dito sa Vivo Y19s. So ang pinaka main question, kung okay ba siya for gaming. For its price ngayon na 5,000 pesos, pwede naman, makakapaglaro naman kayo dito sa smartphone na to. Pero again, yung RAM kasi nito is 4GB of RAM and yun na rin naman ang the best minimum for a price tag na below or sa price tag na 5,000 pesos. So, na-test natin yung 5 games na to and na-handle niya naman pero hindi po smooth ang performance niya, more on sa WoWA at Genshin Impact. Naka-experience din tayo ng frame drop sa Honor of Kings at COD dito sa Vivo Y19s. Ang panalo dito sa smartphone na to, yung napakakunat na battery niya, tapos yung napakalakas sa speaker niya. Biruin mo dual steer speakers na to, tapos meron pa siyang feature na beyond 100% volume. Sobrang lakas ng speaker na to at sobrang akong na-enjoy while playing dito sa Vivo Y19s. So okay naman siyang gamitin pag mag-ML kayo, no worries dyan. Pero sa mga mabibigat na games, pwede siya sa lowest settings pero always manage expectation, mag-frame up talaga siya. So again, ang RAM lang kasi nito is 4GB of RAM, wala naman ng iba. At kahit pa paano okay pa naman ng 4GB of RAM pero for gaming hindi na talaga siya hindi na siya okay lalo na sa mga heavy games ngayon 2025. Kaya kung i-rate ko ang smartphone na to when it comes sa kanyang gaming performance, sa kanyang presyo na 5,000 pesos, 1 ang lowest 10 ang highest. Ang score ko dito mga ka-J-Vlog nasa 7. Ang pinaka nagustuhan ko dito yung overall screen size niya at yung speakers netong Vivo Y19s. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, wag na kayo magdalawang isip pa. Itong view products na to, makukuha nyo lang dito sa gilid ng video natin sa view products, makukuha nyo lang ng bagsak presyo itong Vivo Y19s. So i-check out nyo na kung interested kayo.